Arestado at ipapadeport ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhang vlogger. Ang isa, tinawag umanong unggoy ang mga Pinoy, habang ang isa, nagbanta namang magkakalat ng HIV. Nakatutok si Ian Cruz. Let's spread HIV. Marami ang nangamba sa viral video na ito ng isang Russian vlogger na nagbabantang magkakalat umano siya ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa buong Pilipinas. Ang Rusong vlogger na kinilalang si Nikita Shekov, inaresto at kinasuhan ayon sa DILG. Nakikita nyo naman na hindi lang sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Isinailalim daw sa HIV test si Shekov. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Sinampahan na ng deportation case ng Bureau of Immigration ng Ruso. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Bukod kay Shekov, hinuli at kinasuhan din ng Estonian national na si Sim Rosipu. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya, at nagbablog siya, sabi niya na lahat ng Pilipino Then the guys, they look so monkish sometimes. Like so monkey face. Ani Remulla, overstaying na ng ilang linggo ang Estonian na dapat ay hanggang January 1 lamang legal na manatili sa bansa. Dahil nahuli, dadalhin daw sa trial court ang banyaga na maharap sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. Hinuli ang dalawa ilang araw lang matapos i-deport ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Inaresto ang Ruso noong April 2025 at ikinulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa panggugulo at pambabastos pa sa mga Pilipino. Git ni Remulla, malaking bagay sa bansa ang pagdating ng mga turista pero hindi naman daw maaaring yurakan ang ating mga kababayan. Kung ang mga dayuhan na to ay ginagago tayo, ay hindi natin aatrasan to. Bibigyan natin ng buong bigat ng batas para maramdaman nila na kung maganda ang Pilipinas sa pag-iikot, sila ay mas magagandahan pag nasa loob na ng preso. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang sa World Economic Forum ay giniit ni US President Donald Trump ang kagustuhang makuha ng Amerika ang Greenland, kahit teritoryo ito at kontrolado ng Denmark. Pagtiyak niya, hindi gagamit ng dahas at magkakaroon ng kasunduan ng Amerika at NATO kaugnay nito. Nakatutok si JP Soriano. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Sa taunang World Economic Forum sa Switzerland, sinabi ni US President Donald Trump na hindi siya gagamit ng dahas para makuha ang Greenland. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Kasunod yan ng mga naunang pahayag ni Trump na makuha ang tinaguriang pinakamalaking isla sa mundo. Bagamat itinuturing na bahagi ng North American continent, ang Greenland ay kontrolado ng Denmark. Nauna nang sinabi ni Trump, nais niyang bilhin ang Greenland o gumamit ng ibang paraan para makuha ito, kabilang na ang military action. Ang kagustuhan niyang makuha ang Greenland ay dahil mahalaga raw ito sa national at international security at sa pangambang sakupin umano ito ng Russia o ng China. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. Sabi ngayon ni Trump, magkakaroon ng kasunduan ng Amerika at ang North Atlantic Treaty Organization o NATO kaugnay sa kinabukasan ng Greenland. Bago pa nga dumating si Trump sa Switzerland, may mga nagprotesta na sa Davos laban sa anilay authoritarian tendencies ng nakaupong US President.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tatlo sa 14 na reklamong hawak ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal ang malapit ng isampa sa korte. Gumugulong na rin ang investigasyon sa mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakakulong na si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, umuusad naman ang investigasyon ng Department of Justice sa mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kaugnay din sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay nahaharap sa plunder complaint sa DOJ kaugnay ng flood control project. Si Villanueva naman nahaharap sa ilang reklamo kabilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapag-file na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang sa January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week, no? I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisentensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinatawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Kaugnay naman sa paghahanap sa wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang, sinabi kahapon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi muna sila hihingi ng tulong sa National Bureau of Investigation o NBI. Sabi ni Remulla, may mga NBI agent umano na naging bodyguard ni Ang. Sa kabila niyan, tiniyak ng DOJ na tutulong pa rin sila sa paghahanap kay Ang. Ang pag-uutos ng korte ay sa lahat ng law enforcement agencies. Malalim na yung iba't ibang pagkilos ng iba't ibang ahensya na tumutugis para nga madala siya sa korte. Patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. At hindi lang naman si Mr. Atong Ang nuhuli. Marami iba pang mga pero kasama sa priority ng NBI. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nilalamig na ba ang lahat? Kung sa Metro Manila, pinakamababang temperatura ngayong amihan season ang naitalang 19.6 degrees Celsius kanina. Sa isang lugar sa Russia, heaviest snowfall sa loob ng 6 na dekada ang naitala. Ito ang eksena sa Kamchatka Peninsula sa bansang Russia sa linggong ito. Ang mga sasakyan nakaparada, halos malibing na sa makapal na niebe o snow. Hindi na rin makalabas-masok ang ilang residente sa maraming gusali. Na-block na kasi ng naglalakihang snow drifts ang mga entrance o pasukan nito. At ang ilan naman sa mga ito halos sing taas na ng mga establishmento at gusali. Ang ilan naman, para lang makauwi, kinailangan pa munang magukay ng kanilang madadaanan. Ang snowfall sa Kamchatka sa linggong ito, record-breaking daw. Ito na rin kasi matuturing na heaviest snowfall sa nakalipas na 6 na dekada. Ayon sa eksperto, bunsod daw ito sa malamig na hangin na nagmula sa Arctic. The temperature structure of the entire atmosphere is changing because of climate change. So this is why the jet stream is becoming more unstable
And this is then the reason why these Arctic air outbreaks can occur more frequently. Ang lamig umabot pa sa kanilang kapitbahay sa China. Sa katunayan, nitong Martes, muling umulan ng niebe sa Shanghai matapos ang halos 8 taon. Pero may ideya ba kayo kung ano ang snowiest country sa buong mundo? Kuya Kim! Ano na? Ang world's snowiest country hindi Russia, hindi rin China, kundi ang bansang Japan. Sila'y nakakatanggap ng napakalakas at regular na snowfall taon-taon. May mga lunsod dito na umaabot sa mahigit 10 meters ang snow sa isang winter season. Noong 1927 naman, naitala sa Mount Ibuki ang world's deepest snow cover. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, ramdam nyo na rin ba ang tagus-butong lamig? Naitala kanina madaling araw ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Sa ilang lugar, kabilang po ang Metro Manila. Maginaw rin sa ilang lugar tulad po sa Tanay, Rizal. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi! Emil, matibay ako sa lamig pero ako man ay nagulat sa lamig na nararamdaman natin ngayon dito sa Tanay Rizal. Katunayan, ayon sa Pag-asa, kaninang madaling araw naitala ang pinakamalamig na temperatura dito sa Tanay ngayong amihan season. At maging dyan nga sa Metro Manila ay naitala ang pinakamababang temperatura ngayong amihan. Dahil sa biglang paglamig kagabi, late na namasada ang tricycle driver na si Ramon. Kagabi, mas malamig kagabi. Ngayon January, masarap matulog pag malamig At dahil lamigin, struggle is real daw ang pagligo sa umaga. Nagpapainit ako ng tubig. Sa isang balde lang, ligo na. 2 sabon na yun na. Kung walang mainit na tubig? Baka mga 2 araw ako bago maligo. Sobrang lamig. Inabutan ko naman ang mga kabataang ito na naglalaro ng basketball kahit katanghaliang tapat. Ine-enjoy lang daw nila ang paglamig ng panahon. Kaya ba naglalaro kayo ng basketball kahit tanghaling tapat? Opo. Ano po siya, mas less pawis. Kasi pagdating po ng papunta na po ng March, mainit na po sobra Kanina, naitala ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila para sa kasalukuyang amihan season, 19.6 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Sa Tanay Rizal, 17.2 degrees Celsius ang pinakabababa ngayong araw. Ramdam din ang lamig sa Bulacan, partikular na sa bayan ng San Ildefonso kung saan naitala ang 18.6 degrees Celsius. Mas malamig pa rin syempre sa Baguio. Sumadsad sa 11 degrees Celsius ang lamig sa City of Pines, ang pinakamababa sa lungsod mula na magsimula ang amihan season. 12 degrees Celsius naman sa kalapit na bayan ng La Trinidad sa Benguet. Bagaman mas malamig pa rin ang naitala roon noong December 30, 2025 na 9.6 degrees Celsius, kaya may mga pananim sa Benguet na namuti noon dahil sa andap o frost. 15.8 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basco, Batanes. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang epekto ng amihan sa bansa hanggang Pebrero. Pwede pa itong lumakas at posibleng lalamig pa ang panahon sa mga susunod na linggo. Kaya sa paparating na weekend, pinakamainam daw na mamasyal sa mga lugar na malamig. Yung current surge ng Northeast Monsoon, magtatagal pa naman po yan hanggang sa araw ng Lunes, and then magkakaroon tayo ng panibagong surge ulit later next week. Emil, ayon pa sa Pag-asa, magiging pabugso-bugso na yung mababang temperatura na ating mararamdaman hanggang Pebrero dahil sa makapal na niebe at pinaigting na high pressure area sa may Siberia at China na nagdadala ng malamig na hangin patungo dito sa ating bansa. Yan ang latest mula dito sa malamig na Tanay. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. 2 magkahiwalay na insidente sa gitna ng dagat ang naitala sa Tawi-Tawi dahil sa malakas na alon. Ang isang bangka tuluyang lumubog dahil nabutas. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Naglalayag ang motorboat o MV City Noor sa dagat na bahagi ng Simunol, Tawi-Tawi. Nang sa isang punto ay mapasigaw ang ilang pasahero. Nabutas na pala ang unahan ng bangka kaya nagsilipat ang ilang pasahero sa likurang bahagi ng bangka hanggang sa nagsitalo na sa dagat ang mga pasahero.
habang tuluyan ng lumulubog ang bangka. Ang ilan kumapit sa kanilang bagahe o galon para lumutang sa tubig. Almost 2 hours na kami matahi. Kwento ng isa sa 50 sakay ng motor bangka, malakas ang hampas ng alon sa dagat nang mangyari ang insidente. Paghampas niya sa alon, yung punahan ng bangka nabutas kasi ang lakas ng hampas. Yung life vest hindi namin nakuha kasi nasa loob talaga ng bangka. Nabiglaan man yung nalubog yung lansa. Kaya hindi na nakuha yung life vest. Life buoy na lang. Nakahingi pa siya ng tulong sa mga kakilala bago lumubog ang bangka. Yung last chat ko, sabi ko, help, lumulubog na yung bangka namin. Yun na. Tapos yung cellphone ko, tinago ko na. Nung na-rescue kami, may nakakita mga 10:53 na mga 1 hour plus kami bago ma-rescue. Nasagip naman lahat ng sakay sa pagtutulungan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Marines, PNP at LGU. Nahirapan silang mag-navigate sa laki ng alon at saka yun na nga, lumubog na sila. Based on the record ng CDRMO, meron silang 50 crew. Ayon sa Coast Guard, lumalabas na hindi kinaya ng bangka ang malakas na hangin at alon. Agad na binigyan ng tulong medikal ang mga pasahero at dinala sa ospital. Mahigit 100 pasahero namang sakay ng motor launch o ML Nurdia ang nirescue ng otoridad matapos ma-stranded sa dagat sa Taganak, Tawi-Tawi. Kabilang sa kanila ang isang 6 na buwang gulang na sanggol. Mag-6 na araw na sa dagat ang barkong mula Zamboanga City matapos masiraan ang makina dahil sa malaking alon. Although lumulutang siya, sir, pero hindi na talaga siya umaandar. Tsaka wala din namang butas. Although ginawa ng paraan ng mga tripulante ng bangka, pero umabot din ng mga more than 1 day, wala talaga nangyari. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Pinakamalala na sa buong Asia ang pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas at pangatlo naman sa buong mundo. May solusyon kaya ang MMDA? Nakatutok si Darlene Kai. Halos wala nang pinipiling oras ang mabigat na traffic sa Pilipinas lalo sa Metro Manila. Madalas namumula ang mga kalsada dahil halos walang galawan ang mga sasakyan. Lalo na pag rush hour, nahihirapan yung mga pasahero namin mag-book. Kami din nahihirapan kasi kulang-kulang din yung mga rider. Sa totoo lang talagang hirap kami sa sitwasyon namin, lalo-lalo na yun sa traffic. Tingnan mo, wala pang jeep. Dumadaan. Maaga pa lang, ipit na. Medyo mahirapan kami sa kita, sir. Hindi naman nabago sa pandinig ang heavy traffic sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila. Pero sa lagay na yan ay lumalala pa pala ang sitwasyon. Pinakamalala na sa buong Asia ang 45% congestion o pagsisikip ng traffic sa Pilipinas base sa kalalabas lang na 2025 TomTom Traffic Index Report na gumagamit ng GPS data sa pagsusuri. Sinundan tayo ng India at Singapore. Sa mga lungsod naman, nangunguna ang Mexico. Pero panlabing dalawang Davao City kung saan 4.4 kilometers lang ang naibabiyahe ng mga motorista sa 15 minutong pagmamaneho. Pangapat na po naman ang Maynila kung saan 4.7 kilometers ang nababiyahe ng mga motorista sa 15 minutong pagmamaneho. Pero kung metropolitan areas ang pag-uusapan, halos dikit ang traffic congestion rate sa Metro Manila at Davao na may ranks 11 and 14. Dahil sa data na yun ng TomToms, back to the drawing board, kausap ko rin yung National Center for Transportation Studies sa UP para pag-usapan namin kung ano ang pwedeng maging solusyon, engineering, education, enforcement. Last na yung enforcement. Traffic engineering daw ang unang tututukan ng MMDA. Isa raw halimbawa niya na yung pagbabawas ng barriers sa EDSA northbound sa bahagi ng EDSA Ortigas. We cannot promise the moon and the stars, pero we'll do our best para maibsan naman ang paghihirap at kalbaryo ng ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hinatulang guilty sa kasong financing terrorism ang dalawa sa tinaguriang Tacloban 5. Sinintensya ng 12 hanggang 18 taong pagkakakulong ang journalist activist na si Frenchie May Cumpio at dati niyang roommate na si Mariel Domiquil. Inabsuelto naman sila ng Tacloban Regional Trial Court sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayon sa kanilang mga abogado, iaapela nila ang desisyon ng korte. Sa ngayon, balik kulungan muli sina Cumpio at Domiquil. Mula 2020 pa, nakakulong sina Cumpio at Domiquil na kabilang sa tinaguriang Tacloban 5 o yung 5 inaresto sa isang raid sa Tacloban City noong taong 2020. 3 ang sugatan nang madiskarilang isang bagon sa Caterpillar ride sa Peria sa Santa Maria sa Bulacan. Nakatutok si Dano Tingkungko.
guys, aksidente sa perya. Nakasakay kami kasi nura namin, tumalsik yung sinasakyan. Ito ang aktwal na pag-rescue sa mga nasugatan matapos madiskarel ang isang bagon ng Caterpillar ride sa perya sa Santa Maria, Bulacan. Tatlo ang nasugatan at dinala sa ospital kabilang ang isang lalaking 4 na taong gulang. Base sa investigasyon ng Santa Maria Police, nakasakay sa isang bagon ng Caterpillar ang bata at isang babaeng 30 anyos. According po sa ating operator, nung mismong Caterpillar, papabagal na po siya. Bigla pong bumilis. Tapos bigla ho siyang nadiskarel sa kanyang linya at saka ho siya kumbaga natilapon. Yung isang biktima natin ay nakatayo lang at natamaan nga siya nung bumagsak na bagon. Tumilapon ang babae at ang bata. At ang nadiskaril na bagon tumama sa lalaking 47 anyos na nakatayo lang sa gilid. Nakalabas na kanina ng ospital ang bata pati ang 47 anyos na lalaki. Ang babaeng nasugatan nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng CT scan sa kanya. Makailang beses sinubukang hinga ng pahayag ng GMA Integrated News ang operator at may-ari ng perya pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ngayong hapon, binalikan namin ang perya pero wala raw doon ang may-ari. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang may-ari ng perya at mga sugatan matapos mangako na may-ari na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Ganun pa man, ipinasara muna ng LGU ang perya habang iniimbisigahan ang kaligtasan ng mga atraksyon nito. Nag-inspeksyon kanina ang Santa Maria DRRMO, Business Permits and Licensing Office, BFP at pulisya. Ayon sa Santa Maria Police, hindi tulad ng ibang ride na automated, manual ang pagpapatakbo sa Caterpillar. Pero hindi raw sila masagot ng operator sa tanong kung bakit biglang bumilis ang takbo ng ride kung sila ang may control sa bilis ng takbo nito. Yun din ho yung pinaliwanag niya sa amin na pabagal na ho ang bagon at bigla na lang siyang bumilis. Kaya gano'n na diskarel, manual ho yun eh. Sila ho ang nagdidikta kung gaano ho yun kabilis o gaano yun kabagal. Yun din po yung pilit namin tinatanong sa ating operator kasi ang operator po natin ay sila ho ang nagmamanage talaga ng bilis. Baka may kapabayaan talaga ang mismong operator dito. Para sa GMA Integrated News, danating kong nakatutok 24 oras. Nahuli kam ng isang lalaki sa Nueva Ecija ang mismong pamamaril sa kanya ng kanyang nakaalitan. Nakatutok si June Veneracion. Ayan, nananakot, 40 may baril. Dinidyuhan ng isang magsasaka ang kaalitan niyang kapwa magsasaka. Nagtatapang-tapangan ka dito. Bumunot ng baril ang sospek. Punutin mo si Kim! Oh! Oh! Ayun! Kahit sunod-sunod na pinapaputukan, di huminto sa pag-video ang biktima habang lumalayo sa sospek. Ayun, binabaril ako! Hindi naman tinamaan ng biktima. Nangyari ito sa bukid sa Peñaranda, Nueva Ecija noong January 17, ilang oras matapos ng pamamaril. Naaresto ang 53 anyos sa sospek. Nakuha sa kanya ang isang 9mm caliber na baril. Walang lisensya ang kanyang baril, kaya dahil doon napatawan siya sa appropriate charges against him. Batay sa investigasyon, alitan sa paggawa sa lupa ugat ng pamamaril. Ayon sa kanila, nagkaroon lang sila ng personal grudge doon sa paggawa o doon sa linyada ng kanilang lupain, no? Doon sa kanilang pinagtatrabuhan. Sinampahan din ng suspect ng reklamong attempted homicide. Wala pang pahayag ang biktima, maging ang suspect na nakapiit sa Peñaranda Police Station. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Aminadong dagdag pressure para kay Jillian Ward nang masilayan na niya ang Never Say Die poster sa higanting GMA billboard. Pero bago yan mapanood this February, isa pang aabangan ang Part 2 TikTok video ni Jill with her mystery big guy. Ang clue ni Jill tungkol sa kanya, ichichika ni Aubrey Carampel. Mas lalong na-excite si star of the new gen Jillian Ward nang makita ng personal ang giant billboard ng pinagbibidahang upcoming Kapuso Prime action series na Never Say Die. Umakyat pa si Jillian sa footbridge sa EDSA para mas ma-appreciate at makapagpa-picture sa billboard. Such an honor po na ilagay yung show namin sa pinakamalaking billboard ng GMA, syempre. Pero sa totoo lang po, masaya ako pero dagdag ng pressure, ganun. Which is a good thing din naman po.
Mas na-inspire nga raw siya na muling magbalik taping at paghusayan pa ang kanyang mga eksena, lalo na raw ang kanilang action scenes. First time ko kasi din po talaga mag-action eh. So, hindi ko sasabihin na parang madali po yung journey ko dito sa show na to dahil yun, first time ko nga mag-action, ta syempre prime time pa siya, so mas nakakadagdag po ng kaba. Pero more than that, parang ini-enjoy ko kasi po yung taping days namin. Kasama ni Jillian sa Billboard ang 3 leading men sa serye na sina David Licauco, Rahil Birria at ang Korean actor na si Kim Jisoo. Paano kaya ilalarawan ni Jillian ang kanyang co-actors? Si Rahil po is lagi siyang nandyan para makinig. If kailangan ko siya, very supportive. Kumbaga, pwede ka mag-share sa kanya ng mga personal na nangyayari sa life mo, magbibigay siya ng life advices kasi actually hindi alam ng mga tao po yata, but Rahil is he's very educated. Marami siyang alam, mahilig siya magbasa ng mga books. Si Jisoo naman, medyo makulit pero very disciplined po siya sa set. So, I think isa yun sa mga natutunan ko sa kanya since naka-work ko din siya sa Abot Kamay na he's very disciplined, he's very serious sa trabaho niya. At kung ilalarawan naman niya ang pambansang Ginoo, he makes me feel like an empowered woman kahit younger ako sa kanya. Pagkausap ko po si David, talagang parang, feeling ko ang dami ko natututunan, feeling ko, he makes me feel like I'm smart also. syempre, tinanong na rin namin si Jill tungkol naman sa Mystery Man sa kanyang viral TikTok video na mayroon ng over 21 million views. Ayaw pang sabihin ni Jill yan, pero may binigay siyang clue. Kaya nga mystery, para, well, bibigyan ako ng isang clue. Kasi may mga comments na sabi nila, akala nila hindi matangkad yung nasa likod. Pero kasi, ang clue doon, nakaganyan siya. Para hindi kita yung mukha niya, so matangkad po yung taong yon. Hayaan nyo naman akong kiligin. Magti-21 na ako. At sa mga netizen na curious, maghintay lang daw kayo for part 2. Ganito na lang. Soon siguro, isushoot ko ulit yung video na yon, pero may reveal. Abangan nyo na lang yan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.